Pagbati po ng kapayapaan sa lahat. Magandang araw po sa inyo. Ito po yung karugtong ng nakaraan. Brown out po kasi kaya hindi po natapos. Kaya itutuloy po natin ngayon. Nasabi ko na po sa inyo ang buong kapasyahan ng Diyos. Kaya masasabi ko po sa inyo na ako'y malinis sa inyong mga dugo. Gaya ng sinasabi ni Pablo sa Gawa sa 26 at 27. Sabi po doon, kaya nga pinatututuhanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao, sapagkat hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos. Ibig sabihin po no ni Pablo ay ligtas na siya. Kasi sabi ng Diyos, ipinahayag yun ng Diyos sa mga lingkod niya na pag nagsaysay ka ng ipinasasabi niya, hindi ko nasisiya sa atin ang dugo sa iyong mga kamay. Iniligtas mo ang iyong kaluluwa, sabi ng Diyos. Kaya malinis na ako sa inyong mga dugo sapagkat nasabi ko na yung dapat ninyong marinig. Buong kapasyahan po yan kasi hindi naman po yan sinasabi ng mga nangangaral ngayon. Kahit ulitin pa natin yung sinabi ko nung nakaraan na may mga nangangaral ngayon pag nagbasa ng Biblia, ipinatutungkol nila sa kanilang sarili. Hindi po yung kapasyahan ng Diyos Hindi po yun ang kapasyahan ng Diyos. Ang kapasyahan po ng Diyos, yung sinabi ko sa inyo. Na inyo pong narinig at masasabi ko ring ligtas na ako sa inyong mga dugo. Sinabi po ni Pablo na malinis na siya sa kanilang mga dugo dun sa talatang ating binasa. Ibig sabihin, ligtas na si Pablo. Papaano naman po yung sinaysayan ni Pablo na sila ba ligtas? Ligtas ba yung pinagsabihan ni Pablo? Pakinggan po ninyo sa unang Tesalonica sa 5 at 9. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica sa 5 at 9, ganito po ang sinasabi ni Pablo. Sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagkaligtas. Kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yun palang pinagsaysayan ni Pablo, magtatamo pala yun ng kaligtasan.
Kasi ang sabi niya, sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Paano sila magtatamo ng pagkaligtas? Sa pamamagitan ni Kristo. Pakinggan nyo sa Tesalonica pa rin, sa unang Tesalonica sa 2:13. At dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat ng walang patid sa Diyos na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral. Sa makatuwid bagay, ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. Kaya pala sinabi ni Pablo sa mga taga-Tesalonica na tinalaga sila sa pagkaligtas kasi tinanggap nila yung salita ng Diyos. Kaya si Pablo ligtas na. Yung nakinig sa kanya, ligtas rin. Kaya nang sumulat siya kay Timoteo, ganito ang sinasabi ni Pablo sa 4:16, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Ano pala yun eh? Kaya pala sinabi doon sa Apokalipsis 1:3, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig at tumutupad. Kasi yung bumabasa at yung nakikinig, pag ligtas yung bumabasa, ligtas din yung nakikinig. Gaya ng sinabi ni Pablo kay Timoteo, mag-ingat ka, angwi ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo, pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Ngayon, kung babalikan po natin yung unang Tesalonica 5:9, ang sabi doon ay, sabi ni Pablo, sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagkaligtas. May binabanggit si Pablo na galit. May galit nga ba? Pakinggan nyo si Juan Bautista. Sabi niya sa Mateo sa 3:7, ganito ang sinasabi ni San Juan. Datapwat nang makita niyang marami sa mga Fariseo at Saduceo na nagsisipa roon sa kanyang pagbabautismo, ay sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nagpaunawa upang magsitakas sa galit na darating? May galit palang darating eh. Sabi ni Juan Bautista, sabi niya sa mga Saduceo at mga Fariseo, datapwat nang makita niyang marami sa mga Fariseo at Saduceo na nagsisipa roon sa kanyang pagbabautismo, ay sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nagpaunawa upang makaligtas o magsitakas sa galit na darating? May galit talagang darating ang Diyos. Kaya sa pamamagitan ng bautismo,
yung mga taga Tesalonica, ligtas sila sa galit na darating. Anong klasing galit po ba yun at kinakailangan tayo'y maligtas doon? Anong klasing galit po yun? Kasi maraming mga tao ginagawang pag nakarinig ng pangangaral tungkol sa kaligtasan, sorry, sabi nila, kung tagaing kaya kitaan niya ngayon, makaliligtas ka kaya? Sabi sa akin. Alam po ninyo, nasagot ko yun ng hindi maganda eh. Sabi ko, hindi ka naman kako nakasisiguro na kung tatagain mo ako ang tatamaan eh. Baka pag naagaw ko yung kako, ikaw ang hindi maligtas. Pero hindi po yun ang kaligtasan na binabanggit sa Biblia. Kasi ang tao pag nagalit, umalis ka lang sa harapan niya. Ligtas ka na sa galit ng tao eh. Kaya nga yung mga kriminal, pati sa batas ng tao, naliligtas sila. Kasi pag nakagawa sila ng krimen sa isang lugar, pupunta sa ibang lugar. Ligtas na sila sa pang-uusig. Pati dun sa galit ng taong kanilang nakaaway. Hindi po yun ang galit na dapat maligtas tayo ron. Dapat maligtas po tayo sa galit na darating. Anong klaseng galit po yun? Pakinggan nyo sa Jeremias sa 30 at 24, ganito ang sinasabi. Pakinggan nyo. Pakinggan po ninyo ang sinasabi tungkol sa galit na darating. Ang mabangis na galit ng Panginoon ay hindi mapaparam. Hanggang sa maisagawa at hanggang sa maisagawa ang haka ng kanyang puso. Sa mga huling araw ay iyong mauunawa. Ibang klaseng galit po pala yun, mga kababayan, mga ka-FB. Mabangis na galit ng Panginoon. Matindi yung galit na yun, mabangis. Kaya ipinangangaral po ang Ebanghelyo para ang tao maligtas doon. Hindi doon sa sinasabi nilang galit na sasabihin nila pag tinaga kita maliligtas ka, kaya hindi naman doon. Dito tayo dapat maligtas sa galit na darating, at ang galit na darating ay mabangis na galit ng Panginoon. Kailan po yung darating? Kailan? Pakinggan nyo sa Gawa sa 17 at 31. Ganito po ang sinasabi ni San Pablo. Umpisan po natin sa 30. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayoy pinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katuwiran
sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang mag-uli sa mga patay. Sa paghuhukom pala yun, yung mabangis na galit ng Panginoon. Nagtakda siya ng isang araw na ipaghuhukom sa mga tao. Bakit siya nagtakda ng isang araw na ipaghuhukom sa mga tao? Pakinggan nyo sa Ecclesiastes sa 12 at 14. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Ayan. Doon pala dadalhin ng Diyos ang lahat ng gawa sa kahatulan, sa paghuhukom. Maging pati ng mga kubling bagay, maging ito'y mabuti at maging ito'y masama. Kaya ang masasabi ko po ay ligtas na po kayo kung tatanggapin ninyo ang mga salitang inyong napakinggan. Pwede na po kayong tumanggap ng bautismo para sa kaganapan ng inyong mga kaligtasan, kasi ang bautismo po ang magiging daan ng tao para makapasok siya sa kaharian ng Diyos. Yung nakasulat sa Juan 3 at 5. Ganito po ang sabi ni Kristo sa 3 at 5 ng Juan. Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Yung pong pagkapanganak sa tubig, bautismo po ang andon ang ibig sabihin ni Kristo. Yun ang sinasabing born again, pagkapanganak na muli. Isa pa, kaya kinakailangan nating mabautismuhan, kasi po mga patay tayo, tayong mga hintil. Para sa Diyos po ay mga patay tayo. Yung nakasulat sa 2:1 ng Epeso, ganito po ang sinasabi. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa pamamagitan ng bautismo o pagkapanganak na muli, binubuhay tayo ng Diyos. Kasi mga patay tayo. Saan ba tayo mga patay?
Baka sabihin kasi ng iba, buhay naman ako brad eh. Ba't mo naman sinabing patay? Pakinggan nyo sa 5:6 ng Epeso, ay ng unang Timoteo, kung saan po tayo patay. Singko sahis ng unang Timoteo. Datapat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Doon pala tayo patay. Doon tayo patay sa mga kalayawan. Kasi ang hintil po ay buyong-buyo sa kalayawan. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Kristo at sa pagtanggap ng bautismo, tayo po ay ligtas kasi binuhay niya tayo mula sa kamatayan ng kasalanan. At ang katunayang tayo'y ligtas na sa pagsampalataya at pagtanggap ng bautismo kay Kristo, pakinggan nyo sa 2:1 ng Roma. 2 ba nasabi ko? 8:1 ng Roma, mga ka. ng Roma. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Ay hindi ka na pala makakarating dun sa pag ikaw pala kapatid, pag tumanggap ka ng bautismo, sumampalataya ka kay Kristo, hindi ka na pala makakarating doon sa nabubulol ako. Hindi ka na pala makakarating sa paghatol kasi wala nang hatol pa sa anumang na kay Kristo. Sa mga na kay Kristo, wala na pong hatol. Kaya pag tayo po ay tumanggap ng bautismo sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Kristo, wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo. Ayan. Kaya ligtas na tayo kasi wala na, hindi na tayo darating doon sa paghatol. Wala na, hindi na tayo darating doon sa paghatol. Kung tayo'y mabautismuhan kay Kristo, hindi na tayo darating sa paghatol kasi wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo. Kaya kayo pong mga nanood sa akin, mga viewers ko, pwede na po kayong tumanggap ng bautismo. Hindi naman po doktrina muna bago bautismo ang itinuturo ng Biblia eh. Bautismo muna bago doktrina. Malalaman po ninyo kung sakaling makatanggap kayo ng bautismo. Kasi pagkatapos ng bautismo, merong sinasabi si Kristo na ituro nyo sa kanila pagkatapos ng bautismo. Doon nyo lang malalaman na, o nga pala kaya pala bautismo muna bago pagtuturo. Ayun. Sa susunod po ay may nagtanong sa aking kapatid eh. Isa sa mga kasi po yung unti-unti nang inihahayag ng Diyos ang katotohanan ng aking mga sinasabi. Napanood ko po kasi yung, ewan ko kung prayer meeting yun, worship service o pasalamat. May mga tik-tik po kasi sa apalit eh. In-upload nila yung teksto ni Brad Daniel tungkol doon sa Isaias
58:1. Ang sabi doon, humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak. Salitain mo sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Sabi ni Brad Daniel, sa bayan pala inyawi, ika yan eh. Kaya mali yung unang, parang ganun ang pagkasabi. Yun ang sinasabi kong unti-unti nang inihahayag ng Diyos yung katotohanan ng aking mga sinasabi. Inilabas ko na po kasi yan eh. Ngayon, sa susunod, may nagtanong kasing kapatid, sabi ko kasi, hindi lang naman yan ang mali ni Brad Eli. Kasi, lahat ng sinalita ng mga propeta, nauukol yun sa bayang Israel. Hindi po yun sa lahat ng tao. Sa Israel lang yun. Liban na kung binanggit ng mga apostol, maaari mo lang yung i-apply sa ating panahon. Pero pag hindi binanggit ng mga apostol, hindi po yun para sa atin. Sa Israel lang yun. Kasi nang isugo ng Diyos ang mga propeta, sa Israel lang yun. Hindi po yun para sa lahat ng tao. Yung nakasulat sa 1:1 ng Hebreo. Sabi doon ay, ang Diyos na nagsalita sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Sa Israel talaga yun eh. Hindi naman yun sa lahat ng tao. Kaya sabi ko, hindi mo na kailangang pag-aanuhin niyang sinalita ng mga propeta. Maaari mo namang basahin yun para masundan natin yung mga itinuturo ng Diyos doon sa Israel noon. Magbabasa ka ng sinulat ng mga propeta. Nasa panahon tayo ni Kristo. Ang umiiral sa atin ngayon, kautusan ni Kristo. Ang sinalita ng mga propeta, nasasakupan po yun ng kautusan ni Moises. Sabi sa 11:13 ng Mateo, ang sabi po doon ay, sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay nagsipanghula hanggang kay Juan. Yun. Kaya yan sa Israel lang po yan. May hangganan nga, sabi ni Kristo, hanggang kay Juan lang yung mga hula na yun ng mga propeta. Bakit mo pa a-apply sa atin panahon? Hindi yan itong sinabi ko ang para sa atin. Ibanghilyo ang para sa atin, hindi sinalita ng mga propeta. Karamihan po sa mga nangangaral ngayon, propeta, makasinalita ng propeta. Pinagaganda pa nila ang kanilang mga sinasabi, tapos ipapasok yung kanilang sarili dun sa salita ng mga propeta. Gaya ni Manalo, binasa ang 46:11, siya raw yun. Mali yun. Hindi yun ang buong kapasyahan ng Diyos na binasa ko sa inyo. Sa susunod po, nagtanong kasi yung isa kong viewer sabi niya, ano-ano ba niya ang mga mali ni Brad Eli?
Sabi ko baka pagkatapos na lang ng nitong ano na to, sa susunod na lang kako, para maunawaan nating mabuti. Ano, mga kaibigan, sinabi ko na yun eh. Sinabi ko na po yun. Kaya lang, binubura ni Facebook. Pagkalipas ng isang buwan, binubura ni Facebook. Kaya ngayon, magla-live sana ako. Kaya lang, binubura ni Facebook pag live. Binubura ni Facebook, kaya ito, nag-record lang ako tapos i-upload ko na lang. Sige po, medyo magkakalahating oras na rin. Sana tapusin po ninyo ang video na to. Marami pong salamat at hanggang sa muli.